Hindi naman po kompleto ang kwentuhang ito kung hindi natin kikilalanin si Claudia or Milfe bilang isang nanay o mommy. Kaya ito po at panoorin muna natin to. Hi, ako po si Claudia. Ito po ang aking unico iho. Yeah, his name is Zandy Dakula. Pakilala ka, be. What is your name? Zandy. Dakula. How old are you? 5. 5. Ako kasi nung bata ako, mahilig ako mag-aral, kaso lang mahirap nga lang kami. So, hindi ako masyadong natutukan ng magulang ko. So ngayon, nung nagkaroon ako ng baby, so masyado talaga akong tutok sa pag-aaral. Importante sa akin yung education. So talaga lang lagi siyang may tutor. Nag-aaral siya sa Chinese school dahil yun ang gusto ng asawa ko. Marunong to kumanta ng Chinese yung anak ko. Diba, be? Ay, kakanta ka muna. Diba? Dapat o, sige, kanta mo. Kailangan mauna yung award. O, sige. O, di. Yun ang TV. O, harap ka doon. Sige nga, kanta nga, Chinese. Ayan, galing na ako ng anak ko. O, Tagalog naman. Di ba meron kang favorite song? Alayo, mahal kita pag nakag-ibig ko. Hirap ko saya'y kasama mo. Gusto ko mula pa nung kinupkup ko siya, talagang promise ko na hindi nagkamali ako na kinuha ko yung responsibilidad bilang ina. Sa package or yung hug, big hug. Big hug. Lang. Ayan! Ako, Galing ng baby ang cute-cute naman. naman ni Zandy. Si Zandy ngayon ay 5 years old na, di ba, no? Claudia. So, dumating siya sa buhay mo when he was only 2 days old. 2 days old. Diba? Sabi mo nga, halos sabay sila ni Andy dumating sa buhay mo, no? Although tama ba? Kayo na ni Andy nung dumating si Sandy sa'yo, no? Yeah. Kaya halos sabay. Kaya talagang parang anak na talaga, no? Kahit ni Andy, ano? Si Zandy. Mukhang ipinangalan mo nga siya kay Andy, Kasi yung ano? name asawa ko, Andy Zhang. So, ginawa kong Zandy. Zhang and Andy. So, kaya talagang matatawag ka na rin talaga na nanay o mommy kay Zandy. Ako talaga yung hands-on talaga ako nag-alaga sa kanya nung baby siya. So, mula baby, pagpapaligo, ganun ba? Mahirap experience yung hindi ka talaga nanganak. So, kailangan talagang humingi pa ako ng tulong sa mama kung paano talagang mag-alaga ng baby. Pati sa teeth niya, talagang sobrang stick Oo ako nga, sa... ang ganda nga ng ipin ni Zandy, no? Sabi mo nga, alagang-alaga yun, no? Gaya nga na, yung mga bagay na hindi ko na experience, o hindi ko masyadong naalagaan nung ako bagets pa. So, yun ang tinuturo ko sa kanya. Pati sa pag-aaral, sabi mo nga kung noon hindi ka natutukan, this kasi time, you made kasi sure yung, na nung bata ako may honor ako lagi akong first honor. Pero dahil nga hindi namin kaya yung mga private school, talagang hindi masyadong ibigay sa akin lahat. Kaya sa anak ko, todo-todo ang suporta. Pinipili ko talaga yung magandang school na alam kong talagang, di ba, gano'n naman, kailangan ilalagay mo sa magandang school yung bata dahil kung anong environment na nakikita niya, yun din ang masasagap ng bata. At yun ang foundation, di ba? Ika nga. Pero doon ka talaga mag-invest bilang ina. Tinan mo, di ba? Nanay na nanay talaga magsalita si Claudia. Kulang na lang talaga ay manggaling sa sinapupunan mo si Zandy, ano. Pero anong aspeto ba ng pagiging nanay yung nai-enjoy mo sa ngayon kay Zandy? Ang na-enjoy ko yung talagang dapat lagi ka nandyan, ngayong yun yung stage ng kalikutan nila. Halimbawa, itong 5 years old, 3 to 5, ganyan, medyo sarap nila enjoy yung bonding yung dalawa. Kasi pag teenager na, iba na yung, syempre na-experience na natin yan. Pag teenager tayo, iba na yung gusto nating makasama, mga friends na. So ginagawa ko talaga yung, kung bibigay mo sa kanila yung paglalaro,
Tapos mag-out of Paano kayo town nagbabanding kami. together? Ano ba, nanonood kayo ng sine or lumalabas? Or sa mga play areas? Nagpupunta ka? Anak ko kasi nung maliit pa ako, hindi ako ganun kagaling mag-English. So, sa anak ko, ngayon pa lang tinitrain ko na siyang manood ng mga English movie. Yan, kaya, yun, number 1 yun. Tapos, binibigay ko sa kanya yung mga bagay na halimbawa makapaglaro siya ma-enjoy niya yung pagiging bata. Na hindi ko na-enjoy ng bagets ako kasi panganay ako. Kailangan alagaan ko yung mga kapatid ko, ganyan. So binibigay ko lahat yung kung saan yung masaya yung bata. And then education yung pinaka-importante sa akin. Pero doon sa mga napagdaan mong pagsubok, ano yung natutunan mo na nakatulong sa'yo ngayon sa pagpapalaki kay Zandy? Ang una kong kinatatakutan kasi napagdaanan ko, yung dapat bilang magulang, matuto kang mag-ipon para sa future ng anak mo. So, ang ginawa ko, unang-una, syempre, shelter. Kailangan makapag-ipon ka ng pera, and then pangalawa, investment. Kasi nung maliliit pa kami, hindi kami naipundaran ng magulang namin ng sariling bahay. So, naka-experience ako ng na-demolish yung bahay namin. Bata pa lang anak ko, talagang nagtatabi ako para sa kanya. Kasi mali mo, pagdating na araw, paano kung wala ka na sa tabi niya? At least meron na siyang, kahit paano, maliit pa lang siya, meron na siyang, kahit paano ipon. Yun ang magandang natutunan ko sa asawa ko. Dahil Chinese, alam niyo naman mga Chinese. So, dapat talaga, habang bata ka, nag-iimpo ka na. And then, para in the future, hindi maging kawawa yung pamilya mo. So, yung saving for the rainy days, no? Yung sinasabi nga nila. Ano ba yung, sabi mo nga, mag-invest, yun ang natutunan mo sa mga trials mo in the past, sa mga pagsubok na mag-impok, di ba? Mag-save for the rainy days. So, natuto ka rin magnegosyo, di ba? Yes. So, bukod doon sa care home na binigay sa'yo ng asawa mo, ano pa yung ibang negosyo na pinasok mo dito sa Pilipinas? Yun, kagaya nga, ang asawa ko kasi, syempre binibigyan niya ako ng kahit paano allowance. So, ang sabi ng asawa ko, binigyan na kita ng ganitong allowance mo, bahala ka na kung iipunin mo o gastusin mo. So, nagiging smart na rin ako na talagang ini-invest ko dito sa Pilipinas. Hindi ako masyado nag-invest ng mga material na damit or yung mga food. madaling Kasi magaling na ako mawala. Kasi yung damit, minsan tataba ka, papayat ka, minsan luluma. Mas ako sa mga investment, Negosyo, Yan. property. So ngayon meron mga property ko dito, pinauupahan ko. Ayun. May house ako sa Laguna, pinauupahan ko, condos, Quezon City, Manila, ganyan. Para pag nandito ako sa Pilipinas, kahit na alam kong may padala yung asawa ko, meron nabubuhay pa rin ako dito. Talagang very inspiring po ang kwento ng buhay ni Miss Claudia Coronel. Pero kung syempre may taong pinakamasaya sa nangyayari sa buhay niya ngayon, walang iba po yun, kundi yung sarili niyang nanay. Yun nga po ang ating malalaman kung ano kaya ang masasabi ng kanyang mama. Ito po, panoorin natin. Siguro wala na akong masasabi dahil tungkol sa kanyang pagiging anak. Mabuti siyang anak. At kahit may asawa na siya, ginampanan pa rin niya ang tungkulin niya sa mga kapatid, sa akin. Kaya pasalamat talaga ako sa Diyos. Naging anak ko siya. Tungkol doon kay Bibi Sandy, hanggat maari, ibibigay niya ang lahat. Kaya doon talaga ako hanga sa kanya. Hindi ko man nagawa lahat sa kanya yun, pero sa anak niya nagagawa niya ngayon. Tuloy-tuloy sana ang kanyang pamumuhay nga maganda. Yun ang masasabi ko sa kanya na patuloy niyang mamahalin yung anak niya, si Bibi Sandy. Kasi kahit lola ako, nagmamahal talaga din ako sa apo ko. Kaya pasalamat ako na siya yung nanay ni Sandy. Yun yung masasabi ko sa kanya. Mami, thank you sa love mo. Mami, I love you. Ayan, ako,
dito po sa Moments ay nagpapasalamat talaga kami at masayang-masaya na makita ka ulit, Claudia, no? After medyo matagal na, pero kita namin that you look good and maganda ang buhay mo. And of course, Mami Teresita, marami pong salamat sa inyong mensahe sa inyong anak. May gusto ka bang sabihin sa nanay mo? After all this pagsubok or mga trials sa pinagdaanan nyo in the past, ngayon na natutulungan mo yung pamilya mo, maganda na yung buhay nila, anong gusto mong sabihin kay nanay? Ayun, marami akong na-realize sa buhay na pinaka-importante talaga yung maging mabait ka sa nanay mo. Kasi kapag hindi ka naging mabuti sa nanay mo, dahil magiging parang mailap din sa'yo yung future. So, sabi ng mom ko, ano ba yun, nak? Sabi niya, bigay ka ng vitamin sa akin, pati pagkain. Ngayon, hinahanda ko na sa kanya. Inaabot ko yung lahat ng, kahit vitamin na alam ko para sa akin, binibigay ko sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo, sabi niya. Sabi ko kasi yan siguro yung natutunan ko sa Amerika, nag-aalaga ko ng matanda. So, siyempre, alam ko, parang napakadali na lang sa akin. Kung ang ibang tao nga, nakakaya mo alagaan ng ganun, sa sarili mo pa kayang ina. Kaya, it's never too late, di ba? Kaya ngayon, talagang ipinapakita mo lahat-lahat ng pagmamahal para kay Mami Teresita. Kasi, napalaki ka naman niya ng maayos, di ba? At sabi mo nga, maging mabuti lagi sa mga magulang. Yeah. Dahil you'll never go wrong. Kapag mabait ka sa magulang, magiging magandang iyong kinabukasan o ang kapalaran mo. And kay Baby Zandy, anong gusto mong sabihin kay Zandy? Ayun, mula kasi nung nasa akin yung anak ko, lahat ng naisip ko o gusto kong gawin, pangarap ko, nabibigay ko mula nung kinuha ko siya. So, para sa kanya, hanggat kaya ko, ibibigay ko yung pangangailangan niya. Basta alam ko pagdating ng araw, kung talagang nasa kanya yun, dapat siyang maging mabait. Kasi hindi naman ako nagkulang bilang ina para sa kanya. And then, alam niya yun. Alam niya yun na kahit bata pa siya, alam niya na talagang minahal ko siya. At alam din naman namin dito sa Moments na bilang mabait kang anak, ay mabait ka rin na ina kay Zandy. Kaya with that, maraming salamat, Miss Claudia Coronel, para sa itong magandang mga bulaklak na to from Island Rose. Wow, ayan. pink talaga. Yes, pink, di ba? Talagang girl na girl. At ito naman from GB, yan. Ang magagandang thank you. sapatos, gift certificate. And ito naman, para to kay Baby Zandy, yan, Wow, from thank GB. Gift packs. At ito, bilang sabi ni, kanina, you also love to eat. Ito, this healthy bread. Ayan, from Walter. Ito po, healthy na, masarap pa, malambot pa na tinapay. Ayan. Sarap naman mag-guest dito. Yes, from Walter Bread. Maraming salamat po. Thank you. Isa ka talagang malaking inspirasyon para sa ating mga mommies, daddies, at sa lahat ng viewers natin ngayon dito sa Moments. Thank you so much, Claudia, for this opportunity. And I would like to say hi muna kay Mr. Mike Shenitius ng Red Coconut Beach Resort. Ayan, sa Boracay. Kapag nagbakasyon kayo doon, yan po, puntahan ninyo. Talagang mag-e-enjoy ang buong pamilya sa Red Coconut. At para mas lalo pang ma-inspire ang ating mga mommies, lalo na po ang mga mompreneurs, isa pang kaliga natin ang ating pong makikilala maya-maya lang sa pagbabalik pa rin po ng Moments.